Naalala ko na ang pangalan ng grupo ng mga kabataan na umawit nitong ating theme song na Dr. Love. Ang pangalan nila ay Cosmic Wall. Ayun. Cosmic Wall. Maraming salamat sa kanila. Magandang gabi yun sa inyo. Magandang gabi ng Kapaskuhan sa inyo. Ito si Brother June Banaag, ang inyong makakasama hanggang mamayang 11:30 ng gabi. Hindi maganda ang aking Pasko dahil nairita yung aking left eye. Irritable yung left eye ko. Nakakainis, ano? Mapula kasi masyadong vain si Brother June. Pagkapaligo ko kanina, naglagay ako ng something dito sa may eye bag ko para ma-lessen ba yung eye bag. Naku, pumasok sa mata ko. Ay, napala mo. Masyado kang vain. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 11:30 ngayong gabi ng Kapaskuhan. At kumusta ang inyong Christmas Eve? Marami bang kainan sa bahay nyo? Nako, yung mga niluto ng mga anak ko, hindi ko natikman. Sa gutom ko kagabi, pag uwi ko, kumain na lang ako ng kanin tsaka ng lechon. Ayun. At tsaka isang glass ng wine. Yung steak, yung steak na niluto ng aking anak, hindi ko na natikman. Ay nako, alam po ba ninyo na tayo napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9? Samantala sa Davao City, ang mga kapitbahay ho natin dyan, mga kapatid natin sa Davao, ay nakatutok po sa 106.7. 106.7. Mabuti wala akong news ngayon, ha? Nagluluha yung aking mata. 106.7 sa Davao. 101.9 sa Cebu, 101.5 sa CDO, 99.9 FM sa Ormoc at sa Tacloban 104.7. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Siyempre, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts at sa ating YouTube channel na po pwede ho ninyong balikan para mapanood nyo yung mga nagdaan nating mga episodes. Hanapin lamang po ang at True Network PH. At True Network PH. Alright, 9:43 is our time sa programang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik ko natin, medyo may kahabaan ng konti ang ebanghelyo sa araw na ito ng Kapaskuhan, Solemnity of the Nativity of the Lord. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 25 ng buwan din ng Disyembre, Solemnity of the Nativity of the Lord. Kung inyong mapupuna, ang kulay ng stola na ginagamit ng pari, itong araw na ito ay kulay puti, no? At ito ang color of the season. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 2 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 1 hanggang 14. Nang panahong yun, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cireneo ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao.
Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panluluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yun. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal ng may Unang bahagi po tayo ng programang Dr. Love ngayong 25 ng buwan ng Disyembre. Ang buong programa ho natin ay iaalay natin sa lahat ng mga nakikinig sa programa natin, sa mga kamag-anak ng ating mga Dr. Lovers. Maaari ho kayong tumawag sa mga linya ng telepono na po pwede ho ninyong makita sa inyong screen. 8689-3289 at 8689-3290. Yan po mga linya ng telepono na pwede nyo tawagan kung gusto nyo bumati sa inyong mga mahal sa buhay. Yan, di ba? At mamaya, yung mga pagbati na ginawa nyo, mga video na ginawa nyo, video greetings sa ating itatampok. In the meantime, sa bahaging ito ng programa natin, atin puntong hayaan ang ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa television program na pinamagatang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Hindi ho paiiwan ang tatlong harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag ng programang Dr. Love ng 105.9 True FM. Now, alam kong medyo may mga nanonood na maaaring mairita sa mapapanood nyo o magalit. At kung kayo ay gusto magkomento o magbigay ng mensahe, maaari po kayo magpadala ng mensahe nyo sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream or tumawag po kayo sa mga hotlines natin sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Paskong Merrier kay Barker. Narito at panoorin natin. Sa may bahay, wow, sultry ang aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Naku, sana nga po, bati-bati tayo ngayong Pasko. Dito lamang sa Face to Face Harapan!
Ayun, ako naman, Paskong Pasko, bakit naman nagkakahulan sila? Hindi naman yan ang ibig sabihin ng barker, no? Di ba? Totoong nagkahulan sila Tuesday. Gusto lang naman daw niya ng patas na kita. At ayaw niya sa mga hindi sumusunod sa usapan. Naku, ang tanong dyan, sino bang nag-usapan? Di ba? Bugay, lumabas ka na! Alam mo, hindi ko alam, meron palang babaeng barker, no? Meron po. Oo, marami, no? Maraming, sa bahay talagang maraming babaeng barker. Lalo na kung gabi umuwi si mister. Pero, ikaw, ang bata mo pa, gaano katagal ka ng barker? 1 taon kalahati po. Ay, 1 taon kalahati. Kanino mo naman na yan? Wala po, nagaya ko lang po kay Nine. Ah, ganon. Magkano ang kita? Ano po, 350 po. 350 sa isang araw. Opo. Kasi ang balita ko, pagka napuno mo daw yung isang jeep, Opo. 10 pesos. Opo. Pag napuno mo, ang liit nun, ha? 10 pesos. Kada jeep. Kada 10 pesos. jeep. Opo. Pero so, nakakailan para maka 350? So, 35 na sakay maghapon. Ano yung hanggang gabi? Hindi po, may oras po kasi kami. Oh, may ano? pinag-usapan po kasi kaming oras. Ano yung oras mo? 6 to 12 po ako. 6 a.m. to 12 noon, nakaka 350 ka na? Ganun karaming pasahero, ha? Opo. Saan may pwesto? Kasi po, estudyante po kasi yung inahabol namin. Saan ang pwesto nyo? Sa ano po kasi, doon po kami sa Sangandaan, parehas po kasi kami. Minsan po kasi, ang nangyayari po kasi, inaagawan niya po ako sa pagtatawag ko doon. Pinapaalis niya po ako. Okay. So, pag sinabi mong mayroon kayong usapan, anong pangalan ng isang pang barker? Nini po. Nini. Opo. Okay, nauna siya doon. Opo. Tapos sabi mo, ginaya mo siya. Opo. Ano yan? Yan ba yung dati niyang oras? Hindi po kasi sinabi po niya kasi sa akin na magtawag ka na lang kasi may bata ka, may maliit kay. Ah, may anak ka na kasi. Opo, Ilang dalawa. taon na yung anak mo? Dalawa po, yung isa po 3 taon, yung isa po isang taon. Paano yung anak mo? Kasama ko rin po, si Nini po papaypay. Ah, ganun. Si Nini, kamag-anak mo. Hindi po, Nakikitulog lang din sa inyo. kaibigan lang po yun. O kaya nga, biro mo, siya pa nag-aalaga ng anak mo. Tagapaypay pa. Tapos, binigyan ka pa niya ng puwang. Doon sa pagbabarker. Nauna siya doon, sabi mo. Opo. Okay. Anong problema mo? Meron ka ng yaya, meron ka ng kaibigan, meron ka ng karamay, may nagbigay sa'yo ng trabaho. Hindi po kasi, ang nangyayari po kasi, may oras po kami, nag-usap po kami. Ang nangyayari po, inaagawan niya po ako eh. Pinapaalis niya po ako, lagi niya po ako pinagbibintangan na kabit daw po ng asawa niya. Yun naman pala. Yun ang tinatanong ko eh. Meron pa yung ibang sanga. Alam mo dito, Albi, sanga-sanga ang problema. Oo. Marami yan. Meron pang mga ugat. May ugat, maraming sanga. Ayun. Ang bunga, ayun, dalamhati. At saka Kaya siya, konsumisyon. puno na siya. Oo, di ba? So ngayon, nagkausap na kayo. Anong sabi niya? Huwag ka na magtawag dyan. Sabi niya, huwag ka na magtawag. O paano na ngayon ang kikitain mo? Kawawa naman po yung, pag di po ako nagtawag, kawawa naman po yung dalawa kong anak. Wala po akong ipapagana. So, anong gusto mo mangyari dito kay Nini? Ano gusto mo mangyari? Mapalagot siya. Bigyan niya lang po ako ng ng karapatan dun sa hindi naman po siya may-ari ng kalsada eh. Pagka nakapuno kayo, 10 piso. Wala bang boss doon na pwedeng magsabi na, itong oras mo ha, itong oras mo. Walang ganon. Okay, so, tawagin na natin ang hindi raw marunong tumupad sa usapan. Totoo naman kaya yun. Alamin natin, Nini, humarap ka na! Ikaw nakapalang mukha ang babae ka, ha? Okay. Face-to-face pa, ha? Okay. Ha? Ayun. Ako may karapatan sa tawag dahil ako matagal doon. Pinasok pa lang. Pinasok na kita, ako pa nag-aalaga ng anak mo habang nagtatawag ka. Diyos ko po, ikaw pa nagreklamo, tiba naman pagmumukha mo, kung anong itim mo.
usapang maayos. Totoo ba na may usapan kayo na 6 to 12 siya? Ano yung sayo? Nakiusap po siya sa akin. Oo. Pinagbigyan ko naman po. Kaso naman po, parang gusto niyang agawin tawagan ng paho. Mas nauuna pa siya sa akin. Teka muna, ulit. Anong usapan nyo? 6 to 12 siya. 6 a.m. hanggang alas 12. Opo. Opo, okay. O, so ano ang nangyayari ngayon? Parang gusto po kasi niya, siya lang ang mabubuhay. Oh, hindi. Sinabi mo 6 to Tinatagalan niya 12. po yung oras. Pinatatagal niya. Hindi tumutupad. Oh. Sumusobra ka ba sa oras mo? Hindi po. Minsan po kasi kaya po ako sumusobra sa oras. Hindi ko pa po tapos yung oras. Sumisingit na po siya. Yun. So, pag sinabi mong iniiklian niya yung oras mo, gaano kaikli? Mga anong oras siya darating? Mga alas 9 pa lang po, nandun na po siya. Alas 9? Opo. Ano ka ba? Iba naman yun. Usapan. Nagkakalahating oras lang naman po kasi. Ha? Hindi lang naman po kasi kami ang nagtatawag doon. Okay. O ngayon? May iba pa. Oh. Hati-hati lang po sa oras para meron pong makain ng lahat. Okay. Alam mo, yung bigayan hindi ako naniniwala dyan eh. Pagdating sa hanap buhay, kailangan talaga malinaw ang usapan. Wala, hindi pwede yung pakiusapan, yung mga bigayan. Hindi ako naniniwala dyan. Pero ang tining po, pinabalitaan pa ako yung anak niya, anak ng asawa ko. Kapal ng mukha mo. Oh, iba na namang sa ngayon. Galing mo. Ano na naman yun? Lahat naman ng pagbibigay, ginawa mo na, tinaiyan ka pa sa ulo. Ganon. Pero, di ba napag-usapan na natin itong platonic? Naniniwala ka? Oo. Pwede. Pwede. Okay. So, ano sa palagay mo ang dapat gawin ngayon nitong mga hindi naman kasal? Hindi naman nagkakasundo, pero may anak. Oo. Alam nyo, hinahanap natin dito yung commitment. Walang commitment doon sa pagsasama nila eh, no? Dahil hindi nga kasal. Anytime po pwedeng tumakbo si Jonathan. Kay Jonathan muna, hanga ako sa iyo dahil bilang kapartner niya, inaasahan namin nakakampihan mo si Nini. Pero nakita mo yung kamalian ni Nini at hindi mo tinolerate, no? Hindi mo kinonsinti dito ka sa side na ito para makita ni Nini yung kamalian niya, no? Doon sa punto, Ate Kuring, ng usapan nila bilang mga barker, ito yung unwritten agreement sa karsada. Hindi kasi lahat ng mga nagtatrabaho sa karsada may mga kasunduan. Meron sila diyang kindatan lang nagkakaintindihan na. Alam mo, ang nakikita ko rito, naaapektuhan dito yung mga bata, Ate Kuring. Anong pangalan? Si Bugay. May anak si Bugay. Bugay, ang tanong ko, bakit hindi ang nanay mo ang pag-alagain mo sa apo niya? Bakit si Nini ang pinag-aalaga mo sa iyong anak? Kasi ako eh. You know, minsan ating tinitingnan dito, kinakapitalize na natin yung poverty, yung kahirapan natin. At binibigyan natin ng justification lahat ng gawin natin dahil mahirap lang tayo. Hindi tayo binuhay ng Diyos para matulog sa karsada. May mga paraan para maiangat natin ang buhay natin. At hindi nyo pwedeng i-capitalize yung mahirap lang ako, wala akong 4Ps, wala akong ganun. Tungkulin nyo na maghanap buhay at bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nyo. Ate Kuring? Yeah. Yun, talaga naman talaga. Huwag na tayong umasa sa 4Ps. Diyos ko, pag ang lahat ng mahirap sa Pilipinas aasa sa 4Ps, lahat ng ibinayad namin sa buwis, mawawala yan. Plus, meron pang mga politikong dudukutin niya, lalagay sa bulsa nila. Di ba? When you speak of corruption, nandito lahat sa Pilipinas talaga, kaya hindi tayo umudlad. Tapos kakapitalize natin na, kasi wala akong hanap buhay, wala akong ganyan, wala akong ganon. Magtrabaho ka, kuneho ka. Ako nga, matanda na, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin. Di ba? Babata pa ninyo. Manap kayo ng hanap buhay na regular na magbibigay ng sweldo sa inyo. Di ba? Kung sakali po meron kayong mga opinyon, meron kayong mensahe, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po mag-comment sa ating live stream
Or pwede kong tumawag sa ating mga hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Babalik ang programang Dr. Love ganap na ang alas 10:02 na gabi. Grabe ang Lanza Bilyon. Kukuya-kuya ko ngayon sa Ilocos. Talaga naman, no? Maghihintay kami sa pagbabalik ni Lanza Bilyon. 10:09 ang tumpak na oras. Maaari na po kayong tumawag ngayon para sa mga pagbati natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga nakatutok sa programa natin, lalong-lalo na po yung mga nagmamaneho ngayon ay sa mga nagmamaneho sa North Luzon Expressway, sa SLEX, sa EDSA, konti lang po ang sasakyan. Ang gandang magbiyahe. Maniwala kayo. Konting ingat lang po at medyo basa-basa ang karsada at hindi tumitigil ang ulan. Kaya ingat lang po tayo, ho? Okay. Bago natin kunan yung first caller natin, ang telephone number na pwede yung tawagan sa mga pagbati natin, 8689-3289 at 8689-3290. Si Roberto Ignacio buwabati po ng maligayang Pasko sa lahat ng mga nakikinig sa programa natin. Buhat sa Pasay City, sabi niya, nakita ko po si Olivia Rodrigo sa personal 2 beses noong October 5 sa kanyang concert sa Maynila at October 6 sa mall sa Maynila. Wow, talaga naman. Napakaswerte nitong si Roberto Ignacio na makakita palagi ng mga celebrities. Ano? Sherry Picho ng Seattle, Washington. Nakita ko na yung mukha ni Sherry Picho sa kanyang greetings. Maraming salamat. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija. Si Imtiaz King Mashala. Binabati natin magandang gabi. Buhat naman kay Sally Rugeria Estabilio. Dr. Love, watching and listening from Pinagbuklod, Tagig. Merry Christmas. Pa-shout out po sa mga taga-Ragay, Camarines Sur. Merry Christmas! Merry Christmas din kay Jezebel Villasoto Lurin, kay Angelita Banato ng Pateros, Marjan Dominic Mamhot ng Paranaque, Lance Abilion ng Ilocos Norte, at Nico Cabales na sabi niya, Dr. Love, grabe ang episode ng Face to Face sa harapan. Salamat po. Puntahan natin, sino? Si Yeklo Pena ng San Pedro Laguna ay nasa linya at personal na babati sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Isa sa mga matagal na nating Dr. Lover to. Yeklo Pena, welcome to Dr. Love. Hello po, good evening, Brother Dol, at Merry Christmas po sa inyo. Merry at Christmas! At ng Dr. Love. Kamusta na po kayo? Okay naman. Iritado lang yung aking left eye dahil masyado akong vain. Naglagay ng gamot para mabawasan yung eye bag ko. Yan, nadikit sa mata. Ay, opo. Ingat po kayo. Oo. Anyway, paano niyo winelcome ang Christmas Eve, Yek? Una po, nandito. Tama po, nagpanang paswil ang mga pizza. Dibaga, pizza ko na kamag-anak ni Daddy. Nagdatingan. Nagdatingan ko sa bahay. Mm. Tapos, nag-attend po kami ng midnight mass. Oo. Inabot na po ng 11:30. Yes. Pagdating sa bahay, nag-Norte Bueno na po kami. Ayun. At saka, yun po, hanggang natulog na po. Ano ang pinakamasarap na Noche Buena ang kinain mo kagabi? Spaghetti po. Spaghetti! Dapat yan, merong pizza. Ayun, meron po. Pwede po yung pizza. May pizza at saka spaghetti. Wala bang macaroni salad? Wala pa. Ano po, fruit salad po, meron po. Fruit salad. Iba talagang Pinoy, no? Gusto ko green salad. Saka meron din po kami, meron din kayong biko na ginawa ng tiyahin ko po. Biko! Ay, nako, yung kaibigan ko, si Edna Calieja, nagpadala ng suman. Suman sa gata galing sa Quezon. Opo. Ay, sarap yan. Okay, sinong babatiin natin, Yek? Binabati ko po ang mga Dr. Lovers, lalo na po kay Brother sa production staff, si Sir Mike na nakausap ko po kanina, Teo, at saka si Ma'am Jen, ganda.
At saka yung mga... Si Jen Jen aking Ganda. family. Maganda ng, Opo. bago na apelido niya, no? Jen Jen Ganda. Sige. Ang aking family, Lupena, Sanchez, Valenzuela, Circulado family po. Yun ang mga doktor namin sa Laguna, sa Ate Lisa Templada, si Sister Susan Reyes Montinola. Ganun din po sa Pasay, si Sister Lori at saka si Dr. Edmina Fididad. At saka ganun din po yung mga kasibay, kasamahan ko yung Our Lady of Mercy Choir, yung Lady of Mary, yung mga youth. Uy, At saka namin na po, wag nating kalimutan si Dr. Ed and Mina Trinidad ng Pasay City. yes po, opo. Oo. Okay. Opo. Riza templadong parang kape. Opo, saka si Ate Susan Reyes Montinola. Susan Montinola ng San Pedro. Oo. Si Ate Susan Reyes Montinola, halos nakompleto po namin ng simbag-gawa. Magkasama po kami sa 4 a.m. Mass. Okay. Opo. Thanks a lot. Maraming At saka salamat. Oh, yeah. Opo. At saka po may pangabagi po. Yung mga kasama ko sa simbahan, yung mga youth, at saka yung Alita Mercy Choir, at saka Oo. yung Paris si Father Gary at Bonilda. Yan. Yun lang po. Okay, maraming At saka salamat. Merry Bigyan Christmas. Ay, si Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Merry Christmas to you, Yek. Oras natin 10:15. Aba, nasa linya from Tondo, Manila. Pabatiin natin si Pepe Moreno. Pepe, magandang gabi sa iyo. Pepe, Magandang gabi po sa inyo. good evening. Ikaw ba'y kamag-anak ni dating Mayor Isko Moreno? Sabihin po natin pang-apat na cousin. Pang-apat na kasin, ganun. Ayun, si Herman Moreno, kamag-anak mo rin. Ay, hindi po. Ande, okay. Malayo. Malayo ang kamag-anak na. Si Herman. Malayo po. Okay, kumusta ang Tondo, Manila? Naghahanda na ba kayo ng paputok para sa bagong taon? Ano po nakahanda na. Sana wag umulan para mas maganda yung lightning. Oo. Ako naman pinagdarasal ko, sana umulan. Ay, Ang corny, no? Sabi ni Direk Joey, sana umulan kasi doon sa mga may allergy, sa mga may hika, sa mga may problema sa paghinga, naku, bawal na bawal yan. Yung mga paputok-paputok na yan. Di ba? Pag umulan, hindi... Tradisyon po dito sa Tondo na pag kailangan talagang pag New Year, putukan. Putukan talaga dyan. Minsan nga putukan ng muka, ganyan, putukan ng labi, di ba? sa mga mag-asawa, putukan ng muka. Ayun lang. Alright. Sino mapatiin natin, Pepe? Binabati ko po yung Pancho and Calixto family sa May Tondo. Aha. Tapos yung aming Actu family, Ignacio, tsaka Tejada, Oo. nasa Laguna. Siyempre yung mga batang manugit dito sa Tondo, hinay-hinay lang sa pag-inom. Ganun pag New Year. Aha. Tapos siyempre, yung mga toda dito, magsakay naman kayo. Marami dyan. May uuwi pa. Oo. Marami dyan. Mga toda. Huwag nyo naman masyadong taasan ng ang presyo ng singil nyo. Di ba? Kasi pag bandang alas 12, alas 11, ay umagsakay. Oo. Talaga. Inom Oo. Yung iba nga, nagtataas ng presyo eh. O, di ba? Ay, ko po. Huwag naman ganun. Oo. Okay. Wala na. Saan yung chairman namin dito na magparamdam ka naman ngayong New Year? Ayun, oo. Ano ba ang plano yung handa sa New Year? Ano po? Medianoche. Menudo. Uy, masarap yan, menudo. At saka kanin Menudo na sinandomeng. Ano ba? Java rice po. Java rice, saka menudo. Grabe. Aba. Pero gusto ko dyan, may kasamang Direct Joey, anong tawag doon? Yung papayang hilaw na ginagadgad nilang gano'n. Papayang hilaw, ginagawan salad. Atsara, di ba? Kung meron kang Java rice, masarap na katapat niyan atsara. At tapos meron kang
barbecue. Yun. Di ba? At saka meron kang Merry Christmas sa inyo, Dr. Love. meron ha? kang 2 bote ng serbesa sa tabi mo. Ayos na yan. O nga, no? Ayos, pwede na. Ayos na yan. Okay, Pepe, thank you ha. Salamat sa'yo, Pepe. Thank you, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas to you. Pepe Moreno ng Tondo, Manila. 19 na minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. Si Yek Lopena, binabati natin ang magandang gabi. Susan Reyes Montinola, Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Masarap ang... Merry Christmas! Masarap ang mga pagkain dyan sa Real Quezon. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, buwabati po ng maligayang Pasko sa lahat ng mga doctor lovers. Batiin din natin si Zenny Dayang Hirang, yung ating kumare. Zenny Dayang Hirang, Merry Christmas to you at sa aking inaanak ha, kay Doktora. Kay Zenny Raimundo ng Taguig City ng BGC, magandang gabi at Merry Christmas to you. Judith Vicente, pabati po sa aking apo si Zamia Jose Vicente. Julie Singkay ng Davao City, good evening. Julie, we miss you. Oy, naku, nabanggit natin ng Davao. Batiin natin si Mami Lorlene at saka si Amadeo Giorgio Gonzalez ng Metro Davao. Ang Merry Christmas! Ho, 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 ho! Ang uod ng gandang si Greta Arce na napanood natin kagabi, mamaya makikita na natin uli siya. Buwabati po ng Merry Christmas sa lahat. Stay healthy, wealthy, and wise, sabi niya. Francis Anthony Gador, happy 2nd anniversary. Dr. Love, bukas ang ating 2nd anniversary sa 105.9 and Lori Feria Flores ng Pasay City, binabati ng magandang gabi. Babalik ko ang ating programa exactly 10:20 in the evening. 25 minutes after 10 sa unang bahagi po ng ating programang Dr. Love Radio Show. Sa ating pong mga Dr. Lovers, inaaniyahan namin kayo. Baka ho gusto nyo tumawag sa ating programa para ho makabati kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Diba? Pwede kayong tumawag sa ating mga hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. Yan ho ang ating mga hotlines. Pwede kayong tumawag dyan. Ito yung pagkakataon na ang buong programa natin talaga ilalaan natin sa mga pagbati ng ating mga Dr. Lovers. Batiin ko rin lang yung kaibigan ko, si Father Daniel Estacio. Father Daniel Estacio, ang official exorcist ng Diocese of Pasig. Magandang gabi rin sa ating mga RVM Sisters community. Mga kaibigan natin dyan, si Sister Nanette Doquilio. Merry Christmas sa inyo. And Merry Christmas kay Sister Linda Fesalbon. Merry Christmas! RVM Sisters po yan. Laging nakikinig sa programa natin ng mga RVM Sisters. Magandang gabi. Maligayang Pasko sa inyong lahat. At babati rin para bumati sa kanyang mga mahal sa buhay. Sana this time kasama na niyang babatiin si Miss Sugar ng Pampanga. Sugar, baka nakikinig ka, manood ka na sa Channel 19 at makikita mo ang hilat siya ng mukha ni JC Calasikas, di ba? Yun. Sana all. Sana all. Pasko na, malapit na magbagong taon. Sana may magandang balita si JC Calasikas. JC, welcome to Dr. Love. Merry Christmas to you. Isang pabiyaya pa ng gabi sa inyo at maligayang Pasko sa inyo. Maligayang Pasko. Kumusta ang Pasko mo? Malamig ba? Galod yun halong lungkot. Ano, no? May halong May halong lungkot dahil walang kahawak ng kamay at walang kayakap. Ganun ba? Kasi itong Pasko na itong brother yun hindi kami kumpleto dahil dahil yun nga, si Papa mo, di ba? Yes. Oo. Yes. And then yung mother ko naman wala ngayon, nasa siya, bumaba ng buwan ko. Oo. And then, batiin ko na rin siya brother yun dahil bukas po ay kaarawan niya, 60th birthday niya po. Yun, happy birthday po. At syempre, dalangin namin, sana next year, meron ka ng kasama na taga Pampanga. Na pwedeng sabay na kayong kumakain ng tamales, di ba?
Ayun. Ayoko na mag-anak sa kasal. O matanda na ako. Teacher JC, sino mabatiin natin? Hinahanap ko dun sa video greetings mo. May nalimutan kang batiin doon. Nako, talaga. Oo nga eh. Kung ako yon, magtatampo ko. Nagmadali rin ko sa Kung ako yun, magtatampo ko. Sige, bumati ka na. Bumawi ka ngayon, Teacher JC. Batiin ko po, Brother John, yung aking pamilya na celebrate ng Pasko. Mga kapatid ko, ang nanay ko, na nasa probinsya ngayon, celebrate ng kanyang birthday at Pasko. And then, batiin ko, Brother John, yung mga aking magkaaral na critics na napanood ko kahapon. Sila yung masayang dahil nasa TV na sila. Oo nga. Yung mga magulang, supportive, magandang sa kanila. At aming mga katuruan, Brother John, binabati ko rin mo sila. And then, binabati ko rin, Brother John, baka makalimutan ko pa, mga laging binabati, si Nanda Billion, si Aling Lourdes. Aling Lourdes ng San Fernando, Ilocos. Ay, hindi, La Union. Oo. Yes. And then si Sugar ng Pampanga, Merry Christmas po sa iyo. Ayun. Ganun And then, lang. Brother John, Turuan mo nga ito. Direk Joey, turuan mo nga paano manligaw to. Ano ba yun? Di ba? Yung crush niya, ganun lang. Sugar ng Pampanga. Ha? Sa mga nagtataka kung ano ang itsura ni Teacher JC, manood po kayo sa Channel 19 sa Signal Cable. Panoorin nyo sa Channel 19. Mapapanood nyo rin po sa Facebook page ng Dr. Love dahil babati siya mamaya. Makita nyo kung parang Piolo Pascual na Derek Ramsey ang pinaghalong itsura nito no? Yun nga lang, medyo hindi ganong katangkaran. Ayan, hindi ganong katangkaran. Yun. Well, anyway, Teacher JC, maraming salamat sa iyo. Merry Christmas! thank you very much. Oo. Thank you very much. Maraming salamat. Pagbabalik natin, si Richard Fabella ng Cavite ay babati rin siya sa ating programa. In the meantime, break muna tayo ha. Oras natin, 31 minutes after 10 o'clock. Talaga naman, no? Teacher JC, maraming salamat. Merry Christmas to you. 38 minutes after 10. Batiin ko rin ng maligayang Pasko ang kaibigan natin si Maria Rosario Saavedra Chacluti ng Novaliches. Tatandaan ko nung araw itong si Chato, binibigyan pa ako nito ng chicken pastel. Nung kalakasan pa niya, nakakaluto pa ng chicken pastel. Matanda na nalimutan na niya mga ingredients ng chicken pastel. Chato, Merry Christmas to you, my friend. Maligayang Pasko sa iyo at manigong bagong taon. 38 after 10. Puntahan natin ang lalawigan ng Cavite. Naroon naman si Richard Fabella para bumati sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Richard, welcome to Dr. Love. Merry Christmas to you. Merry Christmas! Hello? Hello, Dr. Love? Hello, Evening Richard. po. Richard, good evening. Saan ka sa Cavite? Tagaytay? Imus po. Imus, Cavite. Malapit yan sa Kawit. Apo. Dahil ikaw ay taga-Imus, kilala mo si Cardinal Chito Tagle. Naririnig ko lang po, Dr. Love. Nadidinig mo lang si Cardinal Chito Tagle? Hindi mo pa siya nakikita? Hindi po. Kasi po, lang po kami doon nakabili lang ng bahay. Talagang tiga-Pasay lang po talaga. Sa Pasay kayo dati. Oo. Apo. Okay, sinong babatiin natin, Richard? Bago ka bumati, ano ang Noche Buena ninyo kagabi? Naghahanap po ka ng Noche Buena na kaiba. Yan. Ano ang inyong Noche Buena? Lang po Ang Noche Buena lang po namin kagabi, mga Japanese food lang po Wow! Sashimi! Wala po, California Maki. California Maki, karaage.
Di ba? Mga ganun po. Oo, naku, gusto ko yan. Mahilig ako sa sashimi. Pag ganito mga panahon talagang nagsasawa ako sa pink salmon sashimi. Salamat kay Nedja Sagun at kay WCY. Okay, Richard, sinong babatiin natin dyan sa Cavite at sa Pasay City? Batiin ko lang po yung anak ko, Dr. Love, na May si... anak ka na? Ilang taong ka na Opo. ba? Ilang taong ka na? 35 na po. 35. Okay. Anong pangalan ng anak mo, Richard? Richard Coa. Di po Bella, di third din po. Wow, the third na siya. Okay. Opo. Nag-iisa lang ang Junior anak mo? po ako, Dr. Love eh. Ano na? Hindi po, mga pinakabunso na po siya. Junior po ako. Ikaw ang junior. So, meron kang the third. Ayun. Opo. Okay. Sino pa? Batiin ko na rin po yung papa ko na si Richard Pabella Sr. sa yung mama ko po na si Rosemary Pabella. Yon. Yung Opo. misis Ayun lang mo. po. Yung misis mo. Yung misis Binabati ko rin po yung misis ko. Anong pangalan? Kunayon to. Anong pangalan ng misis mo? Para mabuko na. Secret? Secret na lang po. Okay, secret na ng misis niya. Okay, thank you, Richard. 41 Sige po. minutes. Salamat, Dr. Love. Salamat, thank you. Ano, ang kanilang Noche Buena ay California Maki. California Maki, pero Japanese food daw yun. Pero Japanese food na California Maki, meron gano'n, no? Sige, whatever. Maki siguro, no? Okay. Well, medyo kaiba yun, ha? Normally, sa Pilipino, pag napag-usapan ang Noche Buena, hindi nawawala ang spaghetti. Spaghetti. Pagkatapos merong pizza at saka barbecue. Alright. Nasa linya natin. Puntahan natin ang Pasay City. Nasa linya para bumati sa ating programa. Pwede ho kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Ito yung oras ho. Sa buong isang taon, dalawang beses lang tayong nagbubukas ng programa natin para bumati sa mga Dr. Lovers natin, ha? Si Isab Del Casota ng Pasay ay nasa linya. Welcome to Dr. Love, Isab. Merry Christmas to you. Hi. Dr. Love, Merry Christmas. Ilang taon ka na, Isab? 28 po. 28. Saan galing ang pangalan mo na Isab? Alam ko merong... Sa Bible po. Sa Bible, merong Isaw sa Bible. Isab. Isab po, Isab. Yun, okay. So, saan ka sa Pasay City? FDR Zone po. FB Harrison. Mahaba yan, ha? FB Harrison. Dati nagpupunta ako dyan sa kumbento ng mga Daughters of St. Paul. Dyan sa FB Harrison. Okay. Ikaw ba'y may asawa na? Meron po, 2 anak ko po. Okay. Kala ko 2 asawa. Hindi, mahirap po pag dalawa, isa lang. Ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Mahirap ang buhay ngayon para mahirap. magdalawa ng asawa na Yes, kung maniwala ka. Okay. Kaya nga po. Sige, sinong babatiin natin ngayon? Pamilya ko lang po. Go ahead. Sige. Merry Christmas sa mga pamilya ko lang nasa malayo. At sa anak ko, sa asawa ko. At sa iyo rin po, Merry Christmas din po. Thank sa iyo, you. Dr. Love. Maraming salamat, Isa. Merry Christmas to you and Happy New Year. Happy New Year din po. Thank you. Si Isa po yan ng Pasay City. Si Chato Sakluti nag-text ngayon. Sabi niya, ay nagluto daw siya ng murkon at saka ng beef stroganoff para sa Noche Buena. Beef stroganoff. Sige ka. Sa mga matatanda na, ang beef medyo nagpapasakit ng ating mga arthritis. Di ba? Paano na kayong dalawa ni BG? Kinakain niyo ba yan? Di ba? Beef stroganoff, masarap yan. At saka, ano pa yun? Murkon. Iba talaga, mayaman to.
Mayaman tong Chato sa Klutin na to. Nagmurkon. Maraming salamat. Merry Christmas to you. Si Blanca Manaba at 10:45 ay buwabati po ng magandang gabi at Merry Christmas, Dr. Love. Buhat po sa Antipolo, pabati lamang po ng Merry Christmas sa mga sisters ko, si Jocelyn and family na nasa Cebu City, ang aking sister si Lenny and family na nasa San Diego, California, at malamang ay anong tawag dito? Kapitbahay ni Fatima Soriano. Sino pa yung meron pa. At kayo din po, binabati ko ng Merry Christmas. Thank you, Blanca Manaba. Si Roel Malvar Crisostomo ay bumabati po ng maligayang Pasko. Listening here from work at the City of Dreams, Parañaque. Merry Christmas! Shuttle driver po ako, nagpapacheck lang ng attendance. City of Dreams, hindi ba dyan yung mga kasi-kasino? Sa City of Dreams. Hindi pa ako napapasok dyan. Alam ko malaking malaking establishment yan. So, nagda-drive siya ng shuttle. Ayun. Siguro mga dinadrive niya, yung mga nagsusugal. Ganun ba yun? Maraming pera yun. Ay, yung mga nag-check-in. Pag ikaw daw ay high roller, ang tawag nila dyan, Rome. Pag ikaw daw ay sugarol na malaki ang itinatapo na pera, ay meron kang libreng room. May libreng accommodation ka sa hotel. Tama ba yun, Direk Joey? Si Direk Joey, hindi marunong magsugal yan. Nababalita lang niya yan. Sa akin, hindi ako nagagawi dyan sa City of Dreams. Although meron mga restaurants dyan, may mga kainan daw dyan, di ba? Hindi po ako nagagawi kasi natakot ako, baka makita ako ng tao at makilala ako. Bakit sabihin nila, bakit si Brother June ng Dr. Love, nakita namin doon sa, malapit sa casino. Nagka-casino ba yan? Wala akong alam na sugal. Miski anong sugal, miski bingo, hindi ko alam. Miski huweteng, hindi ko alam kung paano tumaya. Ganun ako katangad dyan sa sugal. Tatay ko kasi, kagagawa ng tatay ko yan, hindi kami tinuruan magsugal. Alright, si Ildefonso Martin Novicio ay nag-text sa atin, Sir, kapag napapakinggan ko ang boses nyo, nagbabalik lagi sa isip ko ang DZMM Radio sa Istrenta. Himpila ng malayang mamamayan. Oo naman. Sino nga yun? Kasi po, can you imagine? 25 taon po ang programa ko dyan. 25 taon ang programa ko. 25 taon ang naglingkod sa ABS-CBN sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. See? So, pag yung boses ko, nadinig mo, maaalala mo DZMM. Umalis ako sa DZMM ng Pulubi. Pulubi, wala ho akong nabitbit na barya. Oo. Yun. Ganun talaga di ba? 25 years I worked my heart out para dyan sa kumpanyang yan. Pumasok ako ng pobre. Lumabas ako at umalis ng ABS-CBN na pobre. Wala akong bitbit na pera. Ang naisuot ko lang sing-sing na binigay sa akin ng company na that I treasure so much. Oo. Sing-sing, kwintas. Okay. 49 after 10. Si Ma'am Greta Arce, na ng ganda, nakita natin siya, di ba? Kagabi, mamaya papakita namin sa inyo ang video ni Ma'am Greta Arce na ng ganda. Maniwala ka, hindi ko iniisip na gano'n siya kaganda. Parang artista. Nasa linya natin ngayon si Ma'am Greta. Sana all. Ng Cagayan de Oro City. Good evening and Merry Christmas. Ma'am Greta Arce. Good evening, Dr. Love. Hello, Ma'am Greta. Merry Christmas. Actually, my cousin is an actress, was an actress. Who? Si Barbara Luna.
tigilan She mo is ko. from Zamboanga City. Yes. First cousin kami. Barbara Luna, isa siya sa mga gumanap sa Jezebel. I don't know ha. Basta Esmeralda at Ruby. Oo. And basta Driver, Sweet Lover. Aha. At iba pa. Barbara Naging Luna. producer din siya nung araw. Barbara Luna, Ang if I'm not tatay niya at mistaken. tatay ko magkapatid. Pinsang buo mo. Kaya pala. Oo. Nang makita ko, From Zamboanga kami. nang makita ko mukha mo sa video, sabi ko, artistahin, uod ng ganda. Nag-artista ako for a while. Oo. Na gumaganap ako sa mga beat roles sa ABS. Oo. Lumabas ako sa Humalang Dariles and maalaala mo kaya mga iba-ibang Home Along kay, extra-extra kay, ko. kay Mang Dolphy. Opo. And then Oo. I got married agad. Ayan, napala mo. Pag maganda ka. Napangasawa ko yung isa sa may anak ng may-ari ng Selecta Ice Cream noon. Oo. And then naging Arce Dairy Ice Cream ngayon. Oo. In fairness, hiwalay na kami ngayon. But we are good friends. Yes, yes. Dr. Love. Oo. Hindi ko tatanungin. Alam mo, napapansin ko, Dr. Love, Hindi, ano? ang nakikinig sa'yo, hindi lang pangmasa. Marami rin mayayaman na nakikinig at nanonood sa'yo. May mga mayayaman na nanonood sa akin. Yeah. May mga down to earth, may mga mayayaman, may mga mahirap. Hindi lang pare-parehong quality ng mga nanonood nanonood sa'yo. Ang mayaman kasi, all walks of life. yung mayaman kasi, Ang ano? hindi sila nagpapa-identify. Yeah. Oo. Marami. Oo, maraming nanonood. Pero I'm sa'yo. very proud to know na merong mga mayayaman, mga intelihente, mga professional, may mga doktor. Meron ako. Yeah, really. Uy, alam mo yung cardiologist ko, sabi niya, June Banaag bang pangalan mo? Sabi ko, opo. Kilala mo si Dr. Love? Sabi ko, ako po yun. Sabi niya, ikaw ba yun? Alam mo ba na ako'y nasa elementary pa lang ako, nakikinig na kami sa'yo. Ngayon, doktor na ako, sabi niya. Hindi. Sabi ng sister ko, Dr. Love. Oo. Tingnan ko nga si Dr. Love. Pinakita ko kanina. Oo. Ay, ang gwapo. Ay. Talag. Sabi niya, ang gwapo niya. Sana all. Sabi ko kasama ni mga artista sina Eddie Ilarde nung araw. Yan sinabi ko. Oo, Idol ko si oo, Eddie oo. Ilarde. Hindi ako pwedeng pumantay doon. Oo. Pareho lang kami ng ilong pango. Oo. At saka kulay. Pareho kami maitim. Oo. Sino Dr. babatiin mo? Lava. Oo. Dr. Lava, ang tagal-tagal na ng programa mo. Paiba-ibang channel ka na, paiba-ibang stasyon ka na. Matibay na matibay. Ay. Binabati ko lahat ng Oo. mga nakikinig at mga nanonood sa Facebook page mo. Lahat ng nanonood, lahat nakikinig. Pati Oo, nasa hindi ibang lang bansa. pwedeng sa radyo lang. Oo. Oo, number 1 ka daw, sabi ng sister ko eh. Number 1 yan eh. Sabi niya, siya pala kikinig din sa'yo. Talaga? Palihim. Anong pangalan? O kasi, Malu Balis. Hello, Kasi Malu. siya Oo. nandito siya sa Zamboanga City. Ako sa Cagayan de Oro. Kasi doon na ako nagtatrabaho. And matanong ko lang, ano ang inyong Noche Buena last night? Ang Noche Buena namin, karamihan, yung kinain talaga namin is SLQ manok, lechon manok, na pride ng Zamboanga City. Lechon manok na pride ng Zamboanga City. SLQ. Masarap ang lechon manok. SLQ. SLQ. Oo, hanapin mo ang SLQ. Oo. Nandyan yan. Pag sinabi mong SLQ ng Zamboanga, lechon manok yan. Ay, Zamboanga City. pupunta ako Walang ng- Zamboanga yun, hindi nakakaalam Pupunta ng ako ng SLQ. Zamboanga. Oo, masarap kainin yan yung papapakin mo. Lechon manok. Oo, SLQ. lechon manok. Okay. Sige. Oo. Sino pa ang babatiin Oo, mo? the best yan. Ang binabati ko yung mga anak ko. Si Engineer Thomas Joseph Arce, nasa High President dyan sa Taytay Rizal, and my daughter Dana Marita Arce. At saka yung mga empleyado at mga
Arce, sa Arce Dairy Ice Cream. Aha. At saka sa Selecta Feast Wow. Family. Selecta, Oh, sarap mga niyan. ano kaya? Oo, Selecta. Oo. Selecta Feast na sila ngayon kasi dati sa ex-biyanan ko yung Selecta Ice Cream. So, wala na siya, naka-Lord na. So, napunta na yung Selecta. Sa iba. Dati kay Concepcion, I don't know kung... kasi nabenta na eh. I see. Pero Anyway, ngayon, Arce Greta, Dairy na sila. marami na akong babayaran sa kumpanya sa mga plugging natin ang pangalan ng commercial. Hindi tayo nagpa-plugging commercial, ha? Hindi, sa kanila yung ano, ha? Oo. Hindi tayo, for entertainment lang yan, hindi tayo nagpa-promote. Ako magbabayad. Hindi tayo nagpro-promote. Ako magbabayad Huwag yan. nyo naman sisingilin si Dr. Love, ha? Kasalanan ko yan. Babawasin Ako yan. awayin nyo. Babawasin yan sa Huwag nyo naman 500,000 ko. singilin. Oo. Huwag nyo singilin si Dr. Love. Naku, nag-ano lang tayo. Yung mga real talk ba, Dr. Love? Real talk. Real talk. Well, Greta, thank you so much and I greet you Merry, Thank you so Merry much, Christmas. ha? Merry Christmas. And Happy New Year. Continue tayo makikinig kay Dr. Love. Thank you. I love you. I love you, Greta. Merry Christmas. Thank you. Ang programa. Thank you. Maraming salamat, Greta. I love you. Thank Love you. Dr. Love. From Cagayan de Oro City, Greta Arce, regular listener natin. Before we pause for a break, meron tayong meron tayong liham kasaysayan, ha? Kunin natin muna si Roberto Ignacio ng Pasay City na nasa linya. Si Emerson Alvarez, buwabati rin po ng Merry Christmas watching from Cainta, Rizal. Merry Christmas! Thank you, Emerson. Joanne Pamplona, buwabati ng magandang gabi and Merry Christmas. Elvira Cabahog, Brother June, we are now watching Dr. Love Radio Show from Pasay City. Si Loida de Ocampo, magandang gabi, buwabati po ng Merry Christmas, si Loida de Ocampo. Always have a great, responsible man. Wow. At si Pay Doll, Doll Pay, parang si Doll Pay. Pay Doll. Pasko na. Yippee! Tapos, 6 na tulog na lang, 2025 na. Masarap ang Pasko sa Pilipinas. Pinoy Pasko, bare months the best, sabi niya. Wala akong papantay. Walang papantay sa Pasko sa Pilipinas. Sa Dr. Love Radio Show, December pa lang po, Pasko na. June pa lang, Pasko na. May mga awiting pamasko na kami. Lydia Barboco Aquino, Merry Christmas, Brother June and your family. Rexel John Dakal. Good evening, Dr. Love. Pabati po sa Dakal family. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang ating kaibigan si Alani Hungko ng Kuwait. Merry Christmas! Merry Christmas to you, my friend. At si Giselle, Merry Christmas, Dr. Love. Pabati po kay Papa Johnny at Mama Jessica na nakikinig ngayon sa inyong programa. Maraming salamat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang pagbati buhat kay Giselle. Okay, babalik ko tayo sa programang Dr. Love at meron tayong liham kasaysayan na tutunghayan ngayong Kapaskuhan. Ano kayang problema nito? Alamin natin sa pagbabalik ng Dr. Love Radio Show. It is now a minute before 11 o'clock. Ang ating oras, ganap ng 10 minuto, makalipas po ang alas 11 ng gabi. Magandang gabi sa inyo kay nanonood at nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama ni po si Brother June Banaag hanggang alas 11:30 ngayong gabi ng Kapaskuhan na 25 ng buwan ng Disyembre. Atin pong tutunghayan ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Mary ng Tarlac. At kung sakaling kayo po ay merong liham kasaysayan or kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng buhay sa paglaban nyo sa hagupit ng buhay na ito, or mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook page Messenger. Ilagay lamang po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong contact number at makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290.
Again, kung meron kayong liham kasaysayan, maaari po ninyong ipadala yan sa ating Facebook page ng Dr. Love sa ating messenger at atin pong bibigyan daan yan sa ating palatuntunan. Narito ang liham kasaysayan na padala ni Mary ng Tarlac. Dear Dr. Love, Merry Christmas po sa inyo at sa lahat ng Dr. Lovers. Isa po ako sa inyong silent listener. Ako po si Mary, 25 years old, mula sa Tarlac. Gusto ko lamang po sanang i-share ang naging karanasan ko ngayong Pasko. Hindi ko po alam kung pwede ang kwento ko sa inyong programa, pero ang intensyon ko po ay para malaman ng maraming katulad ko na hindi kayo nag-iisa at mas mainam na magpatawad ngayong Kapaskuhan. Dr. Love, lumaki po ako ng hindi nakasama ang tunay kong ama. Ang nakasama ko po ay ang aking mama at ang kanyang asawa. Kung tawagin ko po ay tito. Meron na po silang anak ni mama na 2, bali mga kapatid ko po sa ina. Kahit ganoon na parang saling pusa lamang po ako sa kanilang pamilya, hindi ko naman po naramdaman kay mama na ako'y naiiba. Kaya nga lang, kay tito, siyempre, iba pa rin talaga. Mahal ko si mama, si tita at maging si tito at ang mga kapatid ko. Dr. Love, sila ang aking pamilya. Pero nung ako po ay 14 years old, nangyari po ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Tingin ko doon din sinubok ang paniniwala ko sa Panginoon nung 14 anyos pa lamang po ako, Dr. Love. Ang aking tito ay ginawan po ako ng masama. Hinalay ako at inabuso niya ang aking pagkababae. Nangyari po ito dahil nung panahon na iyon, ang mama po ay nagtitinda sa palengke. Ang bunsong kapatid ko iniiwan sa nanay ni tito at ang isa naman po ay nag-aaral na. Bali ang natitira po sa bahay ay ako at saka si tito. Hindi po kasi nila ako pinag-aral at ako ang nakatoka sa gawaing bahay. Nung ginawa niya po yung Dr. Love, hindi ako makasigaw, hindi ako makapalag. Pero sa isip ko, pinapatay ko siya. Tumutulo lang ang luha ko. Iniisip kong paniniwalaan ba ako ni mama kung magsumbong ako. Matapos yun, naging lakwatsera na ako. Ayoko nang huminto sa bahay at sa tuwing aalis si mama, naglalaboy na rin ako. Wag lang maiwan sa bahay. Hanggang sa napansin na yun ni mama dahil dumalas na. Kinausap niya ako na mahiya naman daw ako kay tito. Nagiging sanhi na raw ako ng pag-aaway nila. Sinabi niya ring mabuting araw at tinanggap siya ni tito kahit may anak na siya at tinanggap din ako. Nang marinig ko ang salitang yun, naggalit po ako, Dr. Love. Napabulalas ako sa galit. Sinabi ko po sa kanya nangyari nung araw na pinagsamantalahan ako ng asawa niya. Pero Dr. Love, isang mabilis at mabigat na sampal ang inabot ko. Nagalit si mama at sinabi na ito raw ang natututunan ko sa kababarkada. Doon lalo akong nagrebelde. Lumaya sa amin at nakapangasawa sa murang edad. Ngayon, Dr. Love, mayroon akong 2 anak at dahil nga wala akong pinag-aralan, isa lamang po akong tagapag-alaga ng bata ng aking amo. Parang yaya. Pero tuwing weekdays lang po,
Mababait ang amo ko at mahal na mahal ko po sila. Kahapon, 24, pinayagan nga po nila akong makasama ang anak at asawa ko kaya nasa bahay ako sa pagsalubong sa Pasko. Nagawa rin po naming makinig sabay-sabay sa programa niyo. Binuksan na rin namin ang radyo para marinig namin ang mga Christmas music na inyong pinapatugtog. Mabuti na lamang din pinayagan nilang umuwi ako dahil nung araw din po palang yun, mawawala ang matagal na galit na daladala ko. Binisita po ako ni Mama, binati ng Merry Christmas at niyakap. Umiyak po siya at akala ko naman dahil sa mahabang panahon, ngayon lang kami nagkita. Pero hindi, Dr. Love, nagulat ako na ang binitawan niyang salita ay ang patawarin ko raw siya. Paulit-ulit po siyang humingi ng tawad sa akin. Nagsusorry siya dahil hindi niya raw po ako pinaniwalaan agad. Nagsusorry siya kasi hindi niya ako naprotektahan bilang ina na dapat ay magprotekta sa kanyang anak. Dr. Love, nanlambot po ako at nanghina. Hindi ko akalain na darating pa rin pala ang panahon na ito at sobrang luwag na po ng aking pakiramdam. Ngayon, pinapatawad ko na po si Tito. Pinatatawad ko na rin po ang aking mama. Yun nga lamang po, si Tito ay wala na raw, sabi ni Mama. Napatay sa loob ng kulungan. Nakulong po pala si Tito, pero hindi na naidetalye sa akin ni Mama ang dahilan. Ito na po ang pinakamasayang salubong sa Pasko na dinanas ko at pinakamasayang Pasko. Sinalubong ko ang Pasko ng masaya at walang galit. Sa lahat, Dr. Love, ng mga babaeng gaya ng pinagdaanan ko, huwag kayong mag-alala. Patuloy na maniwala sa Diyos at huwag magpakain sa galit. Hindi nyo man makamit ang hustisya sa ibang paraan, ibibigayan ng Panginoon. At huwag ninyong kalimutang manalig at magtiwala sa Kanya. Dr. Love, maraming salamat po. Isa rin po kasi kayo sa dahilan kung bakit kahit gaano kabigat ang buhay sa tuwing naririnig namin ang inyong payo, magbabalik loob kami sa Panginoon. Dr. Love, payuhan niyo rin po sana ngayong gabi ang mga hindi pa rin nagagawang magpatawad sa mga nakapanakit sa kanila. Na sana'y huwag na nilang bitbitin ang galit hanggang sa bagong taon. Gumagalang Mary. May pansamantalang magpapaalam na sana'y naging makulay ang 2 oras ng ating pagtatanghal. Nais nating pasalamatan si Father Ambo Benigno Etulie. Maraming salamat. Merry Christmas to you, my friend. Ang ating kaibigan si Father Boyd, OP. Batiin din natin ang Merry Christmas. At syempre, ang matagal na nating kaibigan, Miss Nedia Sagun and Willie WCY. Maraming salamat sa inyo. Kami po ay magbabalik bukas 26 ng Disyembre dito po sa 105.9 True FM sa Huwebes sa pagtatanghal ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Sana'y naging makulay ang 2 oras at natutuhan po natin na magpatawad at maggawad ng kapatawaran. Hanggang bukas muli, ito po ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.